Naisip nyo ba kung kakayanin nyo ang larong ito? Kailangang mahulaan ang pagkakasunod-sunod ng 3 baso. Karamihan sa mga hinamon, nahirapan syempreng mapagtugma ang pagkakaayos ng mga bote. Pero may isang lalaki raw sa misteryosong isla ng Siquijor na nakamamanghang parang minamani lang daw ang larong ito. Nagawa niyang hulaan ang pagkakasunod-sunod ng mga bote kahit hindi niya ang mga ito nakikita. Hindi lang isa, hindi lang 2, kundi 3 beses pa. Legit yung mga taong marunong mag-mental telepathy. Memorize lang yan. Siya si Simon, na nanindigang walang hocus-pocus o daya kung paano niya ito nagawa. Wala po yung daya. Pero meron siyang inamin. Meron lang akong special talent. Kaya ko pong magbasa ng isipan. Totoo nga bang may kakayahan siyang magbasa ng isipan? Marikot kasing utak ko. Meron lang akong mga iniisip na pwede kong maging abilidad. Bigla na lang yan napasok sa isip ko at pinag-insayuan ko. At tumama talaga lahat, ma'am, yung mga challenge na. Wala po talaga daya yun kasi on the spot lang po talaga yun. Yung ibang kasamahan ko po, puro mali sila. Pero ako, tumama po lahat, ma'am, ng ilang beses po. Ayon sa pananaliksik ni Simon, ang tawag daw sa espesyal niyang abilidad, mental telepathy. Hindi ko akalain na magagawa niya yun. Parang siya lang talaga ang may abilidad na gawin yun. Akalain mo, 3 beses na inulit, tugma lahat. Pero sa tuwing ginagawa niya ito, Nahihirapan po ako sa pag-iisip, sumasakit po ang parte ko po dito. hindi raw alam ni Simon kung paano siya nagkaroon ng ganitong kakayahan. Pero ang hinala niya, baka raw may kinalaman ang kanyang lolo't lola. Parehas po kasi silang manggagamot. Yung ginagamot nila po yung hindi kaya ng doktor. Naisip ko baka sa huli ganun din ako. Tige nga ang di umano mental telepathy skills ni Simon. Subukan natin. At sa pagkakataong ito, ile-level up pa. Dahil kung dati, 3 bote lang ang kinailangan niyang pagtugmain. Ngayon, 5 na. Siniguro rin nilang hindi nakikita ang pagkakasunod-sunod sa laman ng kahon. Sa pagkakataong ito, mahulaan kaya ni Simon ang pagkakasunod-sunod ng bote? Sa unang round, 3 garapon muna ulit na may iba't ibang kulay ang kailangang ma-match ni Simon sa pagkakasalansan ng garapon na nasa loob ng kahon. Ano yung kinasukatan nyo? Kita ni ordinaryong tao. Gawan. Ang unang round, sa ikalawang round, nagdagdag ang aming team ng isa pang garapon. 4 na ang kailangan niyang mapagtugma. Nahirapan sa kondisyon eh. Sa pagkakataong ito, si Simon hindi pa rin pumalya. Ano kaya ang magiging resulta? Lalo na kung gagawin na nating 5 ang bote. Kapag nahirapan po ako sa pag-iisip, sumasakit po ang noo ko. Mag-quit ka ngayon. Si Simon, kapansin-pansing tila nahihirapan na. Sa huli, 3 lang sa 5 garapon ang kanyang napag-match. Masakit na kasi yung ulo ko, ma'am, kaya parang nahihirapan ako sa 5. Pero meron naman akong technique, ma'am. I-challenge niyo ulit ako, makikita niyo. Yan kasi ang magandang technique ko, yung batukan ako sa ulo. Kasi
agad-agad bumalik yung kakayahan ko. Malaman ko kaagad, biglang mapasok sa isip ko ng pabilisan at malaman ko agad at tumpak na mahuhulaan ko talaga yan. Saka sa huli ma'am, naisip ko, why not kung nakakahula ako, nababasa ko yung isipan, pagpraktisan ko siya na magiging magic. Nag-concentrate po ako. Tapos yung nakalabas ko yung parang dalawang hula, nagpaksak ko sa lupa at nagiging maliit na swimming pool. So ayun, naglaro ko pa ako, nag-change ko ako at pinalipad ko yung dalawa, pinabagsak ko sa tubig. Ang isa rin pinabagsak ko sa tubig. At saka ako, gusto ko yung maranasan, bumagsak rin ako mismo sa tubig. Tapos ma'am, nung nakontrol ko na po yung magic, nagawa ko ng magic. Tapos, merong nagpamalas sa aking magic at saka naging palpak na. Dahil nung nagkakapi po ako, nabigla ako, parang bigla na lang may bumagsak na maliit na tao, parang dumindi. Bumagsak siya sa kapi ko. Tinignan ko, uy, yung parang kamukha ko pa. Ay! Pagkatapos nun, nagay lang doon, nawala na yung magic ko. Hindi ko na alam. Ayun, nagsinubukan ko naman magulit ng mag-magic. Nag-magic ko dito, yung sa gitna, yung puno. Tapos, tumagos ako sa kabila, nagiging wala na akong damit. Wala na akong damit. Tumagos lang ako sa kabila, tapos pabalik ko, mayroon akong damit. Ang daming tumatawa sa akin. Nahiya tuloy ako. Hay nako, walang hiyang mga audience. Sobrang gulat na gulat talaga ako dito. Di ko alam kung paano nangyari to. Pero isa lang ang sigurado ko. Yung maliit na tao na bumagsak sa kape ko. Pero may naisip ako. Isa itong sumpa. Kailangan tanggalin ko ang sumpa na to. Isang kabaliktaran lang ang kailangan. Di ba? Kita nyo? Ang gusto ko sana kasi ma'am, pag tumagos ako, mapalitan yung damit ko, yung maganda at mahalaling. Bakit pagpunta dun sa dulo, wala akong damit? Anong kala niya sa akin? Papuntahin niya ako, patrabahoin niya ako sa club? Ano ang gagawin ko? Imbis na magpa-action star, magiging matigan sila ko? Na parang yung malaki, yung hindi dito malaki? Yung buyag-buyag yung malaki? Nababasa ko rin po ang iniisip nyo. Ang ating utak sadyang makapangyarihan. Disclaimer, ang video na panood nyo po ay parody lamang. Huwag nyo sanang sinisisuhin dahil ito po ay for vlogging or entertainment only. Kung nagustuhan mo ang video ito, mag-like na lang po, share or comment. At syempre, kung bago ka pa lang sa aking Facebook page or YouTube channel, mag-subscribe na po or follow para lagi kang updated sa mga panibago pong parody videos like this. At hanggang dito na lang. Thanks for watching again.